Kasabay po ng 40th day na Rene Baterbonia at Divine Adili ang pagkasawi ni JV Gallego. Pumanaw po si John Vincent or JV Gallego, dating Batang Gilas guard at NCAA Season 99 champion sa edad na 28. Patay sa ulat, pumanaw po si Gallego matapos silang masangkot ng kanyang asawa sa isang road accident sa Libtong sa May Kawayan, Bulacan noong Sabado, Hulyo 18. Ang dating basketballista ng San Beda University at National University or NU na si John Vincent Gallego ay pumanaw sa edad na 28 matapos maaksidente ang kanyang sasakyan noong madaling araw ng Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayon po kay May Kawayan City Police Station Chief Colonel Melvin Florida, nagmamaneho si Gallego ng kanyang puting Honda BRV pauwi ng Maynila kasama ang kanyang asawa. Pagsapit sa northbound lane ng North Luzon Expressway or NLEX sa Libtong Exit May Kawayan, Bulacan, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at diretsong sumalpok sa isang concrete barrier. Ang nabundol niyang konkretong harang o barrier ay permanenteng bahagi ng infrastruktura ng NLEX na ginagamit bilang road splitter o safety divider upang ihiwalay ang mga sasakyang dadaan patungong exit lane or libtong exit kumpara sa mga magpapatuloy sa mismong highway. Wala pong opisyal na ulat ng pagkalasing. Walang inilabas na pahayag o medikal na ulat ang May Kawayan Police na nagpapatunay na nakainom o lasing si Gallego nang mangyari ang insidente. Hinala po ng pulisya ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad at batay sa lakas ng impact, ang tinitig ng anggulo o dahilan ng pagkawala ng kontrol sa manibela ay overspeeding o mabilis na pagpapatakbo o kaya naman ay fatigue o posibleng nakatidlip o nakatulog sa pagmamaneho. Grabe no? Kaagad po siyang isinugod sa May Kawayan Doctors Hospital kasama ang kanyang asawa, ngunit siya po ay idineklarang dead on arrival sanhi ng matinding pinsala sa katawan mula sa salpukan. Ligtas at kasalukuyang nagpapagaling po ang kanyang asawa na kinilala sa ilang ulat bilang si Chloe Carillo na nakaligtas sa naturang trahedya. Resolusyon ng kaso, itinuturing ng mga otoridad ang insidente bilang isang self-accident dahil walang ibang sasakyang sangkot o nakabangga sa kanila. Ipinapaalala ng mga pulis sa publiko ang dobling pag-iingat, pag-iwas sa mabilis na pagpapatakbo at paghinto sa ligtas na lugar kung nakakaramdam ng antok sa kahabaan ng NLEX. Ulitin natin, wala pong foul play, walang ibang sasakyang sangkot. Tanging kotse lang po ni Gallego ang tanging sasakyan sa eksena na sumalpok sa permanenteng konkretong harang or barrier sa NLEX Libtong Exit. May pahayag naman po ang kanyang asawa na kasama niya sa loob ng sasakyan at nakaligtas sa insidente. Ang kanyang testimonya po at ang pisikal na ebidensya sa kalsada ay parehong tumutugma sa ulat ng aksidente. Ulitin natin, ang konklusyon po ng mga otoridad ay nawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Ito ay karaniwang nangyari tuwing madaling araw dahil sa mabilis na pagpapatakbo or overspeeding o kaya ay biglaang nakatidlip o nakatulog ang nagmamaneho dahil sa pagkapagod or fatigue. Isang Filipino pride na naman ang nawala sa Pilipinas. Kaya sa ating lahat po, lagi mag-iingat.